And so, good morning everyone and welcome to our week 2 of Advanced Python Workshop, which is image processing with OpenCV. So, bago tayo mag-umpisa is nagpapasalamat po sa mga participants natin sa pag-attend dito sa aming workshop. Yan. So, let me introduce my team members. Bresa Vince Adrian, which is me, and Mr. Bualat, Bench Brian, Maestre Michael Rua, and Salespara Rica Genevieve, and Sir Kenya Zitilia. So, yung workshop policies, hindi na natin i-reiterate. So, let's proceed to introduction. So, what is image processing? So, image processing involves analyzing and modifying digital images using computer algorithms. It's a way to manipulate digital images using algorithms and functions. So, it's a way also to extract information from from input images. So next is OpenCV or Open Source Computer Vision. So OpenCV is originally written in C++ by Intel in 1999, and later on it also nagkaroon siya ng mga language bindings tulad ng Python and Java, MATLAB, and other programming languages to a wide range of developers. So OpenCV is nag-o-offer siya ng wide variety of functions, algorithms, and operations to manipulate images like feature extraction, sharpening, blurring images, and such. So let's proceed to OpenCV Python setup. So first, gagawa muna tayo ng directory. Dito na lang ang gagawa. Then, gagawa tayo ng bagong folder. Papangalanan natin OpenCV Week 2. Yan. So, after creating a folder or directory we'll proceed to OpenCV VS Code. Yan. Open lang natin yung folder na ginawa natin kanina, which is OpenCV Week 2. Ayan. So after creating a directory we'll proceed to creating a virtual environment. So itong virtual environment is kailangan natin so doon lang mag-i-store yung mga libraries and operations na ginagawa natin. So and open nyo lang yung terminal nyo. Then type py or python -mvnv space .vnv. Yeah. So after creating our virtual environment i-activate naman natin ito .vnv scripts/activate. So para malaman natin na na-activate na ba ang ating virtual environment makita natin dito yung naka-parenthesis na open parenthesis .venv close parenthesis. Yan. So after activating your virtual environment, we'll install pip install OpenCV contrib Python. So bakit OpenCV contrib Python ang i-install natin? Dahil yung OpenCV contrib Python nag-offer pa siya ng more functions and operations for image processing. So. Not to fail.
So, hindi gumagana. So, try na lang natin i-install yung default, which is OpenCV Python. Hindi gumagana. So alam ko na wala pala tayong internet. Sorry. Ayan. Ayan. Try ulit natin install yung OpenCV Contrib Python. Ayan, nag-i-install na siya. Ayan, once na may install na natin yung OpenCV library is i-check natin yung version kung na-install na ba talaga natin yung OpenCV library package. Ayan. Print lang natin to. Then makikita na natin yung version which is sa akin 4.12.0. So yan lamang po para sa setup ng OpenCV. So now let's proceed sa section 1, which is understanding images as arrays. So, yung image as arrays is a collection of numerical data structured in a special way. Meaning, stored yung numbers or in an organized format, such as array. Then yung image is represented as a NumPy array in Python. Then yung array naman is a collection of items stored at contiguous memory locations. Yung array, ma-access natin siya through indexing and mag-start tayo from 0. Tapos yung array can be static or fixed size or dynamic which is resizable. Depende sa programming language na ginagamit natin. And sa case natin, sa OpenCV, ang programming language na gagamitin natin is Python. And sa Python, yung array-like structure na ginagamit is list. And alam naman natin na yung list is dynamic, meaning yung size is na-change during runtime. Tapos yung array, used din siya in various applications, including image processing, where each pixel can be represented as an element in an array. Yung pixel, shortcut siya for picture element. Tapos, yung picture element or pixel, meaning nun, yun yung smallest unit of digital image. Now, let's proceed sa pixel value. So, ano nga ba yung pixel values? Yung pixel values, ina-enable niya yung computers to store, manipulate, and display visual information as discrete units of color and intensity. So, as I said earlier, yung pixel in an image, ma-represent siya as an element in an array. Then, yung range niya is 0 to 255. So, yung 0, meaning nun, yun yung lowest intensity. Then yung 255, meaning naman nun is highest intensity. So, syempre, matatanong nyo, bakit nga ba 0 to 255 lang siya nag-range? Kasi yung 256 na different values na yon or yung 0 to 255, enough na siya para ma-determine natin yung different shades and colors na kayang i-process ng human eyes. Now, let's move on naman sa mga data types. So, yung data types na common na ginagamit natin sa
OpenCV is unsigned integer 8-bit. So, bakit ito yung pinaka-most common? Kasi ito yung always positive. Tapos, yung normal image, nag-range din siya for 0 to 255. So, meron pa tayong ibang other data types na ginagamit, which are int16, float32, and float64. So, bakit hindi siya yung masyadong ginagamit? Kasi, kailangan mo pa siyang i-convert into unsigned integer 8-bit since ayun yung default value format na ina-accept ni OpenCV. Now, let's move on sa color model in pixel representation. So, yung color model in pixel representation provides systematic ways to represent and manipulate colors in digital image. So, meron siyang dalawa. Yung first is yung BGR color model. Yung BGR color model, additive color model siya na based on mixing blue, which is yung B, and G for green, and R for red. Yung pixel na yon, nire-represent siya ng BGR and nag-range din siya from 0 to 255. Then, nagko-combine din siya ng primary colors para makapag-create ng wide ranges of hues. So, yung OpenCV, nag-read and nag-display siya ng images in BGR format, hindi RGB. Then, next na color model natin is yung grayscale. So, di ba sabi ko nga kanina, yung 0, nire-represent niya yung lowest intensity, which is, ang meaning nun is yung black. Then, yung 255 naman, nire-represent niya yung highest intensity, which means yung white. Then, yung numbers in between 1 to 254, nire-represent niya yung different shades of gray. Now, let's move on to image dimensions. Yung dimension ng image sa array, ay sa OpenCV, is height by width. Tapos, nagko-correspond yon to the exactly same size of the array. So, kapag mag-read tayo or mag-access tayo ng array sa OpenCV, ganito siya. Di ba, Y yan, Y-axis, as X-axis. Yung Y-axis, nire-represent niya yung height. Tapos, ito naman yung width. Yan. Tapos, ayun, yung OpenCV, nag-store siya ng image as NumPy arrays. Tapos, yung NumPy arrays na yun, ito yung ginagamit niya na format. Then, ayun, ito na. Ito yung sinabi ko kanina, kung paano mag-read and access ng image shapes. Ito yung order dimension niya. Pero later, i-explain ng other members. Good morning, everyone. I'm Zindelia Arcertina, and today I'll be talking about one of the most important and basic parts in OpenCV. So, before we can analyze or edit an image, we need to load them first in our program. So, we use the cp2.imread and then fat and flag function. So, before we tackle that, i-explain ko lang yung mga common na data types na nire-read ni OpenCV, such as yung mga pictures na file format ng .png, .jpeg, .pmp, at .tif. And then for the video is .mp4, .mov, and .api. So now, mag-focus na tayo ngayon sa imread function. So, take note natin na kapag incorrect or like missing, non-existent yung file na niread nyo, ay mag-error yung image, hindi siya successfully mag-load. So, try natin mag-read ng isang image. So, punta tayo sa readingimage.py and then dito nyo ilalagay yung file path or like yung file name ng inyong gustong i-read na image. So, ayan, nakikita nyo na file name yung ginamit ko kasi nga nasa same working directory siya. Pero pwede kayo gumamit ng file path as long as existent siya and ang papalitan nyo lang doon is backward slashes into forward slashes. So, try natin to i-run and dapat successfully siyang ma-read. So, as you can see, naglagay tayo ng if-else statements and good habit to para ma-check natin if nag-load ba talaga successfully yung image or not. So, next. So, as I have said kanina, kasama sa arguments yung flag. So, ito, optional siya. But, it is important since sinasabi ng flag na
sinasabi ng tag kay OpenCV na ganito mo basahin yung isang image. So, ano ba yung pinaka-common na flag? So, first is I am read color. Niloload niya lang yung image in a colored format, but ini-ignore niya yung alpha channel. So, ano nga ba yung alpha channel? Ito yung transparency ng background. So, kung transparent man yung background mo, maloload siya or madi-display siya with a black background. So, imbis na transparent, magiging black. And then second is I am read grayscale. Nilaload niya lang yung image into black and white format. And then lastly is yung unchanged. From the word itself, unchanged. Nilaload niya yung image as is, including the alpha channel be present. Meaning, di katulad kanina, ma-show niya kung transparent man yung background na ginamit ko. So next is displaying an image. Now na naload nyo na yung image sa program nyo or like sa device nyo, pwede nyo na siyang i-display. So we use the function cv2.imshow with the arguments window name and image. So yung window name, siya lang yung nakikita nyo na string kapag nag-pop up yung isang window or like kapag nag-display tayo ng image. And then yung pangalawang argument is yung image. Siya yung image na i-display nyo. So, as I have said kanina, good habit na maglagay tayo ng if-else statement para ma-check if na-display or na-read successfully yung image natin. So, try ulit natin mag-read and display ng image. So, ayan, nakita nyo na si dog.jpg ulit yung ginamit ko. And then, try natin siya i-display. So, ayan, ganyan siya pag nag-pop up yung window and yung makikita nyo na window name, yun yung string na ginamit or yung title ng window. And then, as you can see, nag-add tayo ng dalawang line, which is yung wait key at yung destroy all windows. So, para saan ba itong dalawang lines na to? Of course, kapag kailangan natin mag-display ng window, kailangan kapag nag-display tayo ng image, kailangan naka-open yung window. So, sinasabi lang dito na yung wait key, ibig sabihin lang yan, i-hold mo yung image until mag-press si user ng key. And then, si destroy all windows, syempre, kailangan natin i-close lahat ng resources natin para mag-prevent natin yung memory leaks or memory issues. So, next naman is writing an image. So, let's say nag-edit na kayo ng image, may binago na kayo, nagdagdag na kayo ng filter or like nag-drawing. We can save your picture using the write function, which is cv2.imewrite with the arguments or parameters, file name, and then the image. So, yung file name, siya lang yung gusto mong file name ng picture na isi-save mo. And then, yung image, the image itself na gusto mong i-save. So, take note natin na kapag mag-save tayo ng image, kailangan unique yung file name. Why? Kasi kapag same yung file name sa original image na in-edit mo, ma-override yung image na yun. So, this function returns true if the image is saved successfully, otherwise false. So, try ulit natin mag-write ng image. So, balik tayo ng VS Code. And then, nilagay ko rin dito yung file name, which is yung kanina nating example, dog.jpg. And ang gusto kong file name is yung saveimage.jpg. So, gawin natin siyang save dog image. So, ayan, makikita nyo na nag-pop up si dog. So, next, ngayon nakapag-read and display na kayo ng isang image, mag-move naman tayo sa videos. So, in OpenCV, we can either access a webcam or a video file. So, we use the cv2.videocapture function.
And then kapag camera yung gamit natin, 0 ang gagamitin natin, which means ma-open yung default camera. And kapag may external cameras lang kayo na nakakonect such as webcam, 1 yung gagamitin natin. And lastly, kapag gusto natin mag-play ng file na video, lalagay lang din natin yung file name ng video katulad sa pag-read and display ng isang image. So, balik tayo sa VS Code and then try natin mag-read and display ng image. So, make sure na nasa directory yung file nyo para walang error. And kapag nirun natin siya, ang nakalagay dito is 0. So, makikita nyo na webcam yung na-load or like na-display. So, press Q. Doon na-exit yung pag-show ng webcam. So, ito yung code na yon na dinagdag natin. Ibig sabihin yan, kapag nag-press si user ng Q or kahit anong letter, marereturn yung ASCII character nun. And then, sinasabi niya na i-stop mo yung program. And then, as I have said kanina, kailangan natin i-release lahat ng resources para ma-avoid natin yung memory leaks and then destroy all windows. So, try natin show or mag-display ng video naman. So, lagay natin yung name ni birdvideo.mp4. So, ayan. Makita nyo na nag-play si bird video. At yun lang for reading and imaging at reading and displaying ng images and videos. So, dagdag ko lang din yung dinagdag natin na ang videos ay kinocompose ng multiple images. So, kapag nire-read siya, frame by frame siya. So, kaya tayo naglagay dito ng looping, which is while loop. And then, naglagay lang tayo ng red, which means Boolean value siya na kapag nabasa successfully yung video, magre-return siya ng true, otherwise false. And then, ito yung tinuro ko kanina na kapag nag-press si user ng Q na be-break lahat ng mag-break at mag-i-stop yung program. So, thank you so much for listening. And then, next is section 3, which is image transformations. Ayan. So, what is image transformation? Image transformation involves modifying the size, the shape, the orientation, or color of an image. So, from the word itself, transformation, minamodify natin yung color, yung size ng isang image. So, it is essential in computer vision and image processing tasks. So, kanina napahapyawan na rin natin yung tungkol sa mga image processing tasks. So, sa panahon natin ngayon, ano ba yung mga sikat na image processing task? Yan. So, nandyan yung mga face detection, filters, diba? Object detection filters, at yung lagi natin ginagamit, yung Google Lens. Yan. So, example siya ng image processing task. Sinesearch natin yung isang image sa internet, tapos ibibigay sa atin ni Google yung nahanap niya. So, anong connection ng image transformation sa image processing task? Yung image transformation, yung first step natin para makagawa tayo ng isang image processing task na system. Kaya, so, kailangan marunong tayo ng mga basic transformation ng isang image. So, yung i-discuss natin dito, yung pinaka-basic lang na transformation. So, pinadali namin talaga siya para mas maintindihan nyo at makasabay din yung ating lower levels. So, we have here the resize. Yan. Babaguhin natin yung dimension ng isang image. Rotate. Ano ba yung angle na gusto ninyo? 45 degrees, 30 degrees. Gagawin natin yan. Tapos yung crop, tatanggalin natin yung mga unnecessary things sa isang image, tapos ipapakita lang natin yung gusto natin ipakita. And lastly, yung grayscale, kung saan kino-convert natin yung isang image sa black and white or colorless image. So,
tatalakayin natin lahat yan. Pero dito muna tayo sa resize. Ayan. So, what is resize? Changes of size or dimensions of an image. So, pag sinabi nating dimensions, it is width and height. Ayan. Width and height yung pinag-uusapan nating dimension dito ng isang image. So, para makapag-resize tayo ng image sa OpenCV, merong dalawang paraan. First, we have the resizing using fixed size. And yung pangalawa, rescaling using percentage, fx and fy. So, makikita nyo dito sa gilid, ito mismo yung code ng fixed size. So, we have the variable resize image. Dito natin ipapasok yung na-resize na natin na image. Tapos gagamit tayo ng function na cv2.resize. Yan, gagamitin natin yan. And then sa loob nun, yung image na gagamitin natin. And then yung fixed size na gusto natin. Kaya siya tinawag na fixed size kasi tayo mismo yung maglalagay ng gusto nating width at length doon sa image. So dito, yung 600, ito yung width ng image. Tapos yung 400, ayan yung height. So, mamaya may mga instances kasi na mauuna yung height sa width. Pero this time, nauuna dito yung width sa height. Kapag nagre-resize tayo ng image. So, kapag nira natin yung code na to, yung lalabas na size ng ating image ay ito na. Na-resize na natin siya. Tapos naman, yung pangalawang way is yung rescaling. So, kung mapapansin nyo, pareho lang siya. Gumamit tayo ng variable na resize image. Dito natin napapasok yung na-resize natin na image. Tapos, gumamit din tayo ng function na cv2.resize. Tapos, sa loob ng function na yon, nandito yung image na gagamitin natin. Pero kung mapapansin nyo, naging 0 na yung loob dito. Kasi supposedly, kung gagamit tayo ng fixed size, dito natin nilalagay yung gusto nating width at height ng image. Pero dahil gagamit tayo ng rescaling type, yung gagamitin natin dito yung fx and fy. Yan. Parang sinasabi natin sa OpenCV na kaya natin ito ginawang 0 kasi gagamit tayo ng fx and fy. So, bakit nga ba siya fx and fy? So, ganito lang din dahil x-axis to, tumutukoy siya sa width. Dahil y-axis to, tumutukoy siya sa height. Kaya fx and fy yung ginamit dito. And iba rin siya sa fixed size kasi kung mapapansin nyo, 0.5 yung ginamit. So, hindi tayo maglalagay dito ng malalaking numbers. Ang ginagamit lang natin dito ay 0.5 hanggang 2. Yan. So, pag sinabi natin 0.5, ibig sabihin kalahati or half ng original image natin. Yan. So, kasi kapag nilagay natin 1, walang magbabago. Kung ano yung original size natin, ganun pa rin kapag niresize natin. Pero dahil ginawa natin 0.5, yung width natin, hahatiin natin, pati yung length. So mamaya, ipapakita ko yung buong code para mas maintindihan natin. Ngayon, in-explain ko lang yung kanilang difference sa isa't isa. So, sa resize, gumagamit din tayo ng tinatawag na interpolation. Ito yung nag-estimate ng new pixel values. So, ito yung code niya. So, mas talakayin pa natin siya. Ayan. Interpolation is how OpenCV calculates pixel values when resizing. Kasi, ang isang image, di ba? Ang isang image ay binubuo ng napakaraming mga pixels. Ayan. Image. Tapos yung mga pixels, di ba, para siyang mga grids na maliliit. So, ayan, napakaraming mga pixels ng isang image. Ngayon, kapag tayo ay nag-resize, maaaring mag-enlarge or mag-shrink yung ating image. At meron din nangyayaring pagbabago sa pixels ng isang image. Ngayon, paano natin mas mapapaganda yung quality ng isang image kahit nire-resize natin siya? Dito na pumapasok yung interpolation. Siya yung nagka-calculate ng pixel values kapag nagre-resize tayo. So, ginagamit natin yung interpolation para kahit mag-resize tayo, mas smooth, mas maganda pa rin yung quality ng ating image. So, malinaw ba? Yun yung gamit
ng interpolation. Ina-estimate niya or kina-calculate niya yung mga pixel values na kailangan sa isang image para mas better quality. Ayan. So sa OpenCV, mayroong 5 types ng interpolation. First, we have the interlinear. Ayan. So kanina, gumamit dito ng interpolation. Pero kapag tinanggal natin itong code na to, gagana pa rin yung ating code. Kasi si OpenCV, automatically gumagamit siya ng interpolation. Kahit hindi na tayo maglagay ng kahit anong interpolation, gumagamit pa rin siya. At yung ginagamit niyang default ay itong interlinear. Yan. So kahit hindi tayo maglagay ng interpolation, matik na yon sa OpenCV. Gumagamit pa rin siya. Yung pangalawang type ng interpolation, yung tinatawag na internearest. Ayan. So sabi dito, siya yung may pinaka-lowest quality. Pero, siya yung pinakamabilis. So in terms of processing, mabilis siya mag-process. Pero, medyo mababa nga lang. Hindi ganoon kataas yung quality na binibigay niya. Pangatlo, yung inter-area. Ito yung madalas na ginagamit kapag pinapaliit natin yung isang image. Pang-apat, intercubic. Siya naman yung ginagamit kapag gusto nating palakihin yung ating image. Pero sabi dito, medyo mabagal lang siya. And lastly, yung interlanxos 4. Ito yung pinaka may mataas na quality sa lahat ng yan. At ginagamit lang siya kapag mag-zoom tayo ng image. At kung mapapansin nyo, the higher the quality, the slowest. Yan. And in terms of kung madi-differentiate natin siya, kung mapapansin nyo dito sa pictures, di ba parang pare-pareho lang siya. Kasi according din sa napakaraming developers, na hindi natin madalas nakikita yung changes nitong types ng interpolation gamit yung ating naked eye. Ayan. Hindi natin madalas agad nakikita yung pagkakaiba. So kapag mamaya, pag pinakita ko yung code, baka magtaka kayo parang pare-pareho lang. Pero may effect pa rin yung interpolation doon based on smoothness, sharpness ng isang image. Baka hindi lang natin makita. So, okay ba na? Nagets naman po yung interpolation, So, dito na tayo sa code mismo. Pwede nyo i-copy, i-copy yung code para mag-run. Ayan, so, ano dito ba? So, sa akin guys, meron akong dito, package na assets. Kaya ilalagay ko dito, kung mapapansin mo. Assets, yung pangalan ng aking package, tapos yung pangalan ng aking image, dog.png. So, ano nyo na sa mga, paano mag-zoom? Na-copy nyo na ba sa mga VS? So, kapag nira natin siya, ayan. So, dalawa yung ginawa ko dito. Pinakita ko yung original image, tapos yung resize image. So, lumabas ba, guys? Okay, sa yung mga first here, okay. Ayan. So, makikita nyo, di ba, yung changes. Ito ay sa resize lang. Sa resize lang. Try naman natin ngayon yung sa may rescaling using fx and fy. So, gagawin natin tong 0 pareho. 0. Tapos, fx is equals to. Tinan nyo guys, kapag gagawin ko siyang 1, pareho lang siya. So, ginawa kong fx saka fy 1. So, pag nira natin siya, ayan. So, walang nangyari. Walang nangyari, di ba? Pero kapag ginawa natin 0.5, yung width, ginawa natin 0.5, and as you can see, naging kalahati yung width. Diba? So, kapag ginawa natin siya lang parehong 0.5, parehong magiging kalahati yung width tsaka yung length. So, kapag niran natin siya,
1/4 na lang ng image yung lumabas. So, nagawa niyo ba? Okay, ano. So, yun lang. That's all for resize. Ngayon, doon na tayo sa rotate. Ay, sorry. Try, i-copy nyo na lang din yung code ng interpolation. Wala. Hindi pala napakita. Meron ako dito ang code ng interpolation. So kapag niran natin siya, ganito yung mangyayari. As you can see, di ba parang pare-pareho lang siya. Pero kagaya nga ng sabi ko kanina, madalas hindi natin nakikita kaagad yung changes. So, yung interpolation, may effect pa rin yan sa image, sa sharpness, sa smoothness, at sa quality ng isang image. So, ito yung may pinakamagandang quality dyan. Ito. Interlapsus S4. Okay. So, doon na tayo sa rotate. Oops, ano pala? So, rotate. Niro-rotate natin madalas yung image sa OpenCV using its center. Yan. It is useful in alignment, correction, and augmentation. Yung augmentation is yung kahit anong angle ng isang object, nadedetect pa rin siya ng computer or ng AI. Kahit nakapabaligtad siya, nasasabi ng AI kung ano yung object na yun. And doon natin madalas nagagamit yung rotate transformation. At sa pag-rotate natin ng image sa OpenCV, mayroon ding dalawang way. Yung una is rotating using predefined constant ng OpenCV. And yung pangalawa, medyo complicated siya, using rotation matrix. Ayan. So, yung una, ito, yung predefined constant. Ayan. So, ito yung pangalan ng variable natin, rotate 90. Tapos gagamit tayo ng cv.rotate function. And sa loob ng function na yun, ilalagay natin yung image na i-rotate natin. Tapos yung predefined constant. Kapag tinype nyo to, makikita nyo yan kaagad sa VS, sa OpenCV. Ibibigay niya na kaagad yan. And so, likewise din dito. Ngayon, sa predefined constant, meron lang tayong 90 degrees tsaka 180 degrees. Paano kapag gusto ni user 45 degrees o kaya naman 30 degrees? Dito na papasok yung rotation matrix. Ayan. So, ito na yung sinasabi ko na may instances na mauuna yung height sa width. Kasi we are talking about image.shape na dito. Ayan. Kasi ang image sa OpenCV, nare-read siya as array sa numpy. So, palaging yung bilang niya is number 1 yung height. Ayan. Number 2 yung width. Tapos number 3 yung channel. So yung channel, ito yung colors ng images. Pero dahil dalawa lang yung gagamitin natin sa pag-rotate, 1 and 2 lang, hindi na natin isasama yung 3. Kaya 2 yung nilagay natin dito. So itong buong code na ito yung ginagamit sa rotation matrix. Hindi pwedeng mawala yung isa or magkulang. Kasi itong buo talaga yung ginagamit natin. And sa rotation matrix, may dalawang function na importante dyan. Itong get rotation matrix 2D, tsaka warp affine. So, talakayin lang natin yan briefly. Yan. Ito yung get rotation matrix 2D. Ito yung nagka-create ng matrix at yung nagsasabi sa ating system kung paano niya gusto i-rotate yung image. Kung 45 degrees ba siya, saan siya i-rotate, at kung ano yung magiging size niya. Yan. So, ayan. Ito yung pangalan ng ating variable. Dito natin ipapaloob yung rotation matrix natin. Yan. So, ito yung constant din to sa Python. Kapag tinype mo siya, lalabas na siya. Get rotation matrix 2D. Tapos sa loob niyan is yung width tsaka height na i-divide sa 2. Kasi i-rotate natin siya gamit yung kanyang center. At para malaman natin kung nasaan yung center, kailangan nating i-divide sa dalawa yung width tsaka yung height. Gumamit tayo dito ng floor division.
Tapos, itong 45, ito yung angle, kung anong angle yung gusto natin. Tapos, meron din siya ditong, pwede natin siyang i-scale. So, kapag 1, walang mangyayari sa image natin. Pero pag nilagay natin 0.5, both width and height ng ating image ay magiging 0.5. So, ayun lang naman. Tapos yung asawa ni Get Rotation Matrix 2D, itong warp affine. So, lagi silang magkasama pareho. Hindi sila pwedeng maghiwalay. Kasi kung yung Get Rotation Matrix 2D yung nagsasabi kung paano niya gusto i-rotate yung isang image, yung warp affine naman yung mismong gumagawa nung pag-rotate. Ayan. So, ayan. Sabi dyan, applies the rotation matrix to the image, and this is what actually rotates the image. Ayan. So, gumamit ulit tayo dito ng variable na rotated. Ginamit natin yung function na warp affine. And sa loob nun is yung image na gagamitin natin, yung matrix na tinalakay natin kanina, and yung width tsaka height ng ating image. So, pwede nyo na rin i-test yung code. So, unahin natin sa may predefined function. So, kapag nila natin to using predefined constant ng ano, oops, mali yung ating image path. Mali ang ating spelling. Ayan. So, medyo malaki lang ano. So, ito yung ating original image. Ayan. Isa natin. Tapos, ito yung rotated 90 degrees. Ito yung 90 degrees. Tapos, ito yung 180 degrees. Ayan. So, ang dali lang, no, kapag 90 tsaka 180 degrees lang yung gusto natin na i-rotate sa image natin. Pero nagiging complicated lang siya kapag gumagamit tayo ng rotation matrix. Kapag may particular size tayo na gustong gamitin. Ayan. So, kapag ginamit natin yung rotation matrix, ganito yung mangyayari sa ating image. 45 degrees yan siya. Kaya ganyan. So, that's all for rotation. Punta na tayo sa kasunod, yung crop. Ayan. So, crop, ayan. Kagaya ng sabi ko kanina, tinatanggal natin yung mga unnecessary things na ayaw natin sa ating image, tapos nagpo-focus lang tayo sa gusto natin na makita ng ating user. So, sabi dyan, simple slicing of pixel arrays. Yan. So, parang ini-slice natin yung mga pixels na hindi natin kailangan. So, pwede nyo na rin i-try yung code para mabilis tayo. Dito, ito mismo yung code sa crop. Yan. So, ito yung image na gusto nating i-crop. Tapos, ito naman sa height. Mauna dito yung height. So, 100 to 400 yung height na gusto nating i-crop. Tapos, sa width naman, we have 400 and 600. Pwede nyo rin siyang i-try. Actually. Na-try nyo na, guys. Ayan. So,
Ang gusto ko lang ano dito, ipakita yung mukha ng aso. So, nung kinap ko siya, ganito yung kinalabasan niya. Tandaan niyo palagi guys sa height, ang mauuna yung i-input doon, ay, sa crop, ang mauuna yung input doon yung height before width. Iba siya sa rotate tsaka sa resize kasi nauuna doon yung width. So far, malinaw naman, wala naman tanong. So dito na tayo sa grayscale. So grayscale converts a color image, yung BGR, to grayscale. So kanina na-discuss na rin na bawat pixels sa isang image ay nagko-contain ng BGR. Blue, green, red. Yan lang yung color na kino-contain ng bawat pixels. Ngayon, yung grayscale, kino-convert niya yung bawat pixels sa color gray mismo. Ayan. So, nire-remove natin yung color, pero yung brightness, nandun pa rin. So, bakit kaya ginagamit natin yung grayscale sa image transformation? May idea kayo? Yung mga CCTV, bakit madalas black and white sila? Ano yung kaibahan niya sa color? May idea kayo? So in terms of processing kasi, mas mabilis nagpa-process yung grayscale. Sabi dito, mas dala siya gamitin in edge detection tsaka face recognition. So that's why madalas ginagawa nilang color gray yung mga output minsan. So dito sa grayscale, gumagamit tayo ng CVT color function or convert color. Ibig sabihin niya, convert color function. So, simple lang, kino-convert natin yung color sa gusto nating kulay. Kasi bukod sa grayscale, meron pa tayong pwedeng i-convert na colors katulad ng RGB, tsaka HSP, yung hue, saturation, tsaka yung value. So, mamaya, try natin lahat ng code na yan para makita nyo yung differences sa isa't isa. So, pwede nyo na rin i-copy yung code and try nyo. And dapat magigray yung image. So, kung gusto natin yan, magigray yung image. Ayan. So, as you can see, ayan yung original image. Tapos kapag nag-grayscale, ganito yung magiging itsura. Try nyo yung RGB tsaka HSB. Yung nakalagay dyan, must try. Tapos, i-show nyo rin para makita nyo yung changes. Ayan. Image pa lang. Natry nyo na guys, yung dalawang kulay pa.
So kapag nira natin siya, ayun, ganyan yung magiging changes. Ito yung HSB, parang siguro kadalasan nakikita niyo siya sa mga temperature, something like that. Doon siya ginagamit. Tapos yung RGB, ayan. So, binabaligtad niya lang yung color ng VGR. So, kung yung color natin more on red, orange, ginagawa niyang mas cool yung colors. Tapos, lastly, yung ginawa natin kanina, yung grayscale. So, that's all for image transformation. Ngayon naman, dumako na tayo sa section 4. So, thank you guys. Ayan, dumako naman tayo sa section 4 ng aming topic, which is filters, edge detection, drawing, shapes, and text. So first, before tayo i-explain muna natin kung ano yung convolution. So yung convolution was first introduced by Simeon Denis Poisson. I don't know kung paano i-pronounce it, pero basta Poisson, a French mathematician and physicist. So yung convolution is a simple mathematical operation which is fundamental siya sa image processing. So it involves taking a small matrix called kernel or filter and sliding it over an input image performing the dot product at each point where its filter overlaps with the image and repeating this process for all pixels. So sa convolution, may isang may kaano rin siyang which is yung filters or kernel. So yung kernel is a small matrix of values with 2D array siya applied to an image to enhance, suppress, or extract features such as edges, textures, or smooth regions. So paano nga ba nag-work ang convolution? Papakita ko lang saglit. Yan. Sabihin natin meron tayong source image or input image. Yan. Sabihin natin ito yung pixels niya, naka-grid. Yan. Ayan. Ito yung source image natin. Makikita natin yung pixel values ng image. Then, ito yung kernel. Ayan. Sabihin natin yung kernel is 3 by 3. So, pwede nyo rin namang i-bind or i-modify yung kernel value, which is pwede siyang maging 3 by 3, 5 by 5, 7 by 7, or 9 by 9, etc. etc. So, sa kernel, hindi tayo pwede mag-set ng add value or even values. So, even values pala. So, i-set lang natin ng kernel in add values, which is 1, 3, 5, 7, 9, and so on and so forth. Yan. Sabihin natin yung kernel is 3 by 3. So, yan. Based dito sa definition, yung filters or yung kernel is nagmo-move siya across the image in a process called convolution. So, nag-slide over siya sa image para ma-compute yung new pixel values based on the surrounding neighborhood defined by the kernel. So, paano ba nag-work to? Yan. Sabihin natin yung kernel 3 by 3. So, ito, dito muna mag-uumpisa si kernel. Yan. Ayan. Tapos, yung i-multiply natin yung value ng kernel sa surrounding pixels ng kernel. So, sabihin natin, lagyan natin ang value to. 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Yan. Tapos, sabihin natin may value to. 45, 47, 48, 50, 43, 44, 42, 41, and 40. Ayan. Tapos, ilalagay natin itong value ng kernel dito sa surrounding pixels sa source image. So, meron tayong value 2, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 1, 1. Yan. So once na maset na natin at malagay natin yung kernel value sa pixel values ng source image is i-multiply na natin to. So 45 raised to 2. Wait lang. Para make sure lang. Ay, yung kernel. 1/9. Calculator 45. So sabihin natin may 45. Ay, 45. 45. Babaan na lang natin yung value nito. Sabihin natin 1. Ayan. So 45. 45 plus. So 47, 0. So 1 plus 1 plus 50 plus 1 plus 1 plus 1 plus 41 plus 40. So, once na ma-compute na ma-total na natin yung sum nito is i-calculate natin yung average ito. So, i-sum muna natin which is 45 plus 1 plus 1 plus 50 plus 1 plus 1 plus 1 plus 41 plus 40. So, yung sum nito is 181. Then, kung ilan yung values of kernel nito is doon natin siya i-divide. So, yung number of kernels natin is 9. Divide natin sa 9. 181 divided by 9. Ayan. So, yung value niya is 20. So, yung magiging bagong pixel value, which is yung convolved image ng inano natin is 20. So, after nyan, tuloy-tuloy lang yung pag-slide ng kernel sa image yan. Pwede, hanggang sa maulit, hanggang yan, ganyan. Hanggang sa makuha niya na yung convolved image. Yan. So, dumako na tayo sa iba't ibang filters na ino-offer ni OpenCV. First is smoothing filters or blurring. Smoothing filters work by averaging or blending pixel values with their neighboring pixels. The main goal is to smooth out rapid intensity changes, which is yung noise, while preserving the important structural aspects of the image. So yung common smoothing filters include averaging or yung mean filter, Gaussian filter, median, and bilateral. So let's discuss the averaging filter first. So sa averaging filters is kinukuha lang natin yung average value ng pixel value sa loob ng kernel. So kukunin natin ang average ito, then ito na yung magiging bagong pixel value ni average. Yan. So copy lang muna natin yung code para makita. Average. Ayan, kung mapapansin nyo sa code is gumamit tayo ng blur function which is may parameter siya na image or yung source ng ating image. Then yung tuple na 5x5 yung kernel natin, yung kernel size which is yung width and height ng kernel. So, i-try natin i-run.
Ay, sorry. Dog. Ito yung gagamitin nating picture. Dog.jpg. Yan, kung mapapansin nyo sa dalawang image is yung sa original image, ito yung original. Then ito yung averaging filter. Kung mapapansin natin is nag-smooth out yung edges ni average image. Ayan. And then na-blur din yung entire image. Ayan. Then, yan, let's proceed to Gaussian filter. So sa Gaussian filter, instead na gumamit tayo ng box filter or averaging filter, is gumagamit tayo ng Gaussian filter. So sa Gaussian filter, gumagamit tayo ng Gaussian function. Ayan, yung Gaussian function na Gaussian blur. Then i-specify natin yung source, yung kernel size which is 5 by 5, then yung 0 which is yung sigma. So ano yung sigma? Ito yung derived length or capacity na kung saan gaano ka-intense yung pag-blur ng ating image. So, ang default value ng sigma is 0. Yan. Copy lang natin. Ayan, kung mapapansin nyo, mas maganda yung pag-blur ni Gaussian filter kaysa kay average filter since yung mga edges is nagiging sharp pa rin kumpara sa average filter. Ayan. Next. So next na tayo sa median filter. So sa median filter is kinukuha lang natin yung median or yung middle value ng surrounding pixels. So kung ngari ang value nito is 43, so marireplace na rin to yung surrounding values ng 43. Ayan. Yung median filter is napakaganda niya gamitin para ma-remove natin yung salt and pepper noise while preserving the edges. Yan. Kung makikita nyo yan yung mga salt pepper noise, yung parang that na ano, yung parang makikita natin sa TV. Yan. Then sa median filter yan, makikita natin, ma-observe natin na nabawasan yung mga salt and pepper noise niya. Try natin sa sample image natin. Ayan, kung mapapansin nyo, mas nawala yung mga features ng original image dito sa median filter. Yan. Kung mapapansin natin, nawala na yung mga balahibo niya. Yan. Yung mga, ayan. Ayan. So let's proceed to the next filter, which is bilateral filter. So yung bilateral filter is ini-smooth na yung images, pero pinipreserve niya pa rin yung edges by taking into account both spatial closeness and pixel intensity difference. So ginagamit ito kadalasan sa mga applications na nagre-require na edge preserving smoothing. Like sa object detection, ginagamit din natin siya sa edge detection. Ayan. Observe natin kung ano mangyayari. Ayan, kung mapapansin nyo sa code is gumamit tayo ng function na bilateral filter. Yan. Also, i-specify din natin yung image, yung source, kung anong image yung gagamitin natin. Then, yung 9, yung sa mga nagtatanong kung ano yung 9 is, yan yung diameter. Kung ano yung sakop niya. Then, yung 75-75 is, siya yung sigma color and sigma space. So, kung ano yung sakop ng
sigma color and sigma space, yun lang din yung isasakop niya. So, try natin. Try naman tayo ng ibang picture. Ito. Ayan, mapapansin natin sa bilateral filter na mas smooth yung pag-blur niya ng edges kumpara sa other three filters. Ayan, papansin nyo. Mas nag-smooth yung face, yung balahibo ni Beluga. Ayan. 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 So mag-proceed naman tayo sa pangalawang filter, which is yung sharpening filters. So sharpening is the process of enhancing the edges and fine details in an image to make it appear more sharper, crisper, and more defined. So it can be used to correct blur or softness in an image and can be applied using a variety of techniques. So yung common na ginagamit dito sa sharpening techniques is sharpening filter with CV2.filter 2D, open and close parentheses. Then yung pangalawa is unsharp masking. Next is yung custom kernel sharpening. Yan. Dito sa sharpening kernel with filter 2D, gumagamit tayo ng filter 2D function to change the pixel intensity value of an image based on the surrounding pixel intensity values. So this method can enhance or remove certain features of an image to create a new image. So try natin i-copy itong code. Ayan, kung mapapansin natin dito, gumamit na tayo ng kernel which is naka-array. So, itong ginamit nating kernel is ito yung default value para mag-sharpen ng isang image. Ayan, try natin. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo, compare sa original image, is mas nag-enhance yung detail nito ni sharpen image. Ayan, kung makikita nyo, mas nag-boom yung mga edges and yung mga balahibo ni Dog. Ayan. So, mag-proceed naman tayo sa unsharp masking. So, unsharp masking is a processing technique used to sharpen images, that is to make edges and interfaces in an image look crisper. So, sa unsharp masking, ba't natawag tong unsharp? Ba't natawag siyang unsharp pero nagsasharp siya ng image is may history yan. So, dati nung time na ano pa yung photography is hindi pa masyado advances, gumagamit sila ng unsharp image or yung parang malabong image tapos itatapal nila yun sa original image para mas makita nila yung mga edges and yung values ng isang image. Yan. Kaya tinawag siyang unsharp. Then once na ma-blur na natin yung image, isa-subtract natin siya. Ayan. Sa original image, which is yung dog. Then, i-add na natin yung mask sa original to enhance the details. Ayan. Try natin. Ayan, sa unsharp masking, hindi nyo mapapansin masyado yung pag-sharpen ng image since, yan, gumamit nga tayo ng unsharp image. Ayan, makikita nyo, hindi natin siya masyado mapapansin. Pero nag-sharpen talaga yung mga details niya. Like yung dito, then, ayan, pasa saan mukha niya. So next naman tayo sa custom kernel sharpening. So dito sa custom kernel sharpening is manually natin dinidefine yung kernel values para i-sharpen yung image. So based dito sa example code, gumamit tayo ng -1, then 9. So yung center pixel value niya is 9. Yan. Then try natin i-copy.
Ayan. Ayan. Kung mapapansin nyo, ba't may negative 1 dito? Yung negative 1 is parang ginagamit siya para ma-preserve pa rin natin yung original image niya. Ayan. Kung mapapansin nyo yung mukha ni Biluga rito is mas nag-enhance siya. Ayan, mas nakita natin yung mga balahibo niya, then yung mata niya is mas nagano. Ayan. Ayan. So after filters, dumako naman tayo sa edge detection. So edge detection is a fundamental image processing operation that detects points where the image brightness changes sharply. Edges often represent boundaries of objects, making them crucial for understanding the structure and content of images. So may mga ginagamit tayong common edge detection techniques, which is yung Laplacian filter, yung Canny edge detection, and yung Sobel operator detection. Yan. Yan. Sa Laplacian edge detection, kina-calculate natin yung second derivative of the image. And hina-highlight niya yung regions where intensity changes rapidly in any direction. Ito. So Laplacian filter is sensitive to noise, so it often requires pre-smoothing or post-processing. So, copy natin tong code. Ayan. Kung mapapansin nyo is mas na-detect nyo yung mga edges yan. Ayan. Then press Q to exit. Then let's proceed to the next edge detection which is yung Canny edge detector. So, yung Canny edge detector, ito yung pinakagamit na edge detection since gumagamit siya ng multi-stage algorithm, which is yung gradient detection, noise reduction, and yung edge linking. Ayan. So yung edge detection is gumagamit din siya ng double thresholding to detect strong and weak edges. Ayan. Kung mapapansin nyo rito sa image, mas malinaw at mas maganda yung edges na nadedetect niya. Ayan. So may code tayo rito. Copy lang natin. Ayan. Kung mapapansin nyo, mas maano yung edges niya kumpara sa kumpara sa Laplacian edge detection kanina, which is parang may mga butil-butil na tayo napapansin dito. Ayan. Ayan. So ito yung kadalasang ginagamit na edge detection na type ng edge detection since mas nadedetect na yung mga edges and yan, ginagamit din siya sa color tracking and such. Then, proceed naman tayo sa Sobel edge detection. So, Sobel edge detection. The Sobel operator calculates the gradient of the image intensity in both horizontal or X and Y vertical directions. So, dito gumagamit siya ng convolution na with the kernel to detect edges by highlighting regions with high spatial derivatives. Then, they emphasize edges where pixel intensity changes abruptly and are commonly used for edge detection and sharpening. So dito sa Sobel edge detector is dalawa na yung inaano natin, dalawang direction yung kinukuha natin dito, which is yung X and then yung Y. So kung mapapansin nyo rito sa first image is yan, enhance in X direction. So mapapansin nyo na parang yan, makikita natin na parang pag ganun yung mga edges niya. Ayan. Unlike dito sa Y na pag ganun. Ayan.
Try natin. Ito. Ayan. Ayan. Kung mapapansin nyo, mas fluid yung edges na nade-detect niya. Ayan. Kung mapapansin nyo, mas defined. Ayan. So dumako na tayo rito sa drawing shapes and text. So drawing functions in OpenCV let you overlay shapes, which is yung lines, rectangles, circles, and etc. and text onto images, which is useful for annotation, highlighting, or creating graphics. So si OpenCV nag-o-offer siya ng mga common shapes and text, which is ito yung line. Ito, may parameter siya na image, yung source. Then yung PT1 and PT2, which is yung starting point and then yung end point. So, dito rin may color and then yung thickness kung gaano natin kakapal i-ano yung line na yun. So, next is rectangle. Yan. Kukunin lang din natin yung source image, then yung starting point and end point, yung color, and then thickness. CV circle, yan, image. Yung center, then yung radius, kukunin din natin, then yung color and thickness. So sa ellipse, polygon siya. So dito, image, center, yung axis, angle, start angle, and angle, yung color, and then thickness. So sa put text naman, may parameter siya na source image din. Yung text, kung ano yung ilalagay nating string na text, yung org, yung font scale, color, thickness, and then yung line type. Kapag kinapin nyo tong code is may makikita kayong shapes and then text na nakalagay sa baba, which is OpenCV. Ayan. Ayan. Nakikita nyo. Ayan. So, quick recap lang sa mga filters. Yung smoothing filters is ginagamit natin siya para i-blur yung image. May 4 siya na common techniques na ginagamit, which is average, yung kinukuha niya yung average value ng surrounding pixels. Yung Gaussian blur na gumagamit ng Gaussian blur function. And then yung median, which is kinukuha natin yung middle value sa loob ng pixels, sa loob ng surrounding pixels. Then yung bilateral, which is nonlinear and edge detection. So, sa sharpening, gumagamit tayo ng sharpening with filter 2D, unsharp masking, and custom kernel sharpening. So dito naman sa tatlong edge detection, yung pagkakaiba nila is sa Sobel edge detector is dalawang direction lang kinukuha niya, which is X and Y. Unlike sa Laplacian and then sa Cani, ay kinukuha niya yung lahat ng direction, which is yung vertical, horizontal, and then diagonal directions. So, kung gusto nyo ng mag-ano ng edge detection is pinaka-recommended na gamitin is yung Cani or yung Sobel edge detection. So, yan lamang po para sa section 4 ng filters, edge detection. So, good afternoon everyone. Nadako na tayo sa object tracking. So, alam ko naman familiar na kayo sa object tracking, no? Object tracking is the process of locating and following an object over time in a video or camera feed after it's been detected in one frame. So, ginagamit natin object tracking sa maraming bagay like AR, augmented reality, NCAP, kung familiar kayo ron, gamit yun doon, at marami pang iba. So, pag-focus lang natin yung isang object tracking techniques which is color-based tracking. Pero marami rin namang techniques ang mahanap nyo pero
ito yung focus natin kasi ito yung pinaka-simplest for me. At tingin ko magigets nyo rin kaagad tong color-based track. It tracks an object by detecting a specific color using HSB color range. Bakit HSB ay tatalakayin din natin. So, itong mga function na to ay tinatawag na fundamental or core OpenCV functions na commonly used para sa color-based technique tracking. So, ang CBT color, it changes the color format of an image, so it can be used for special tasks like color tracking, filtering, or grayscale analysis. So, in simple term, ang function na to ay parang kino-convert niya yung default format ng OpenCV, which is BGR to HSB. Ngayon, bakit? Pag ginamit natin ng BGR as a format to track an object na gamit ang color base, ay hindi ito gagana or mostly hindi talaga siya mag-work kasi medyo hindi accurate ang magagawa ng program natin pag hindi natin kinonvert yung BGR to HSB. So, makikita nyo may dalawa tayong parameters. Ito, source code yan, yung image natin. Conversion code, ito, conversion code. Color BGR to HSB. Makikita nyo dito yung mga conversion codes natin. And quick analogy, I want to see this image in a different way, like black and white or in heat vision. So, basically talaga, gusto natin makita yung tracking yung frame natin ng mas malinaw. So, makakatrack ng accurate yung ating program. Pangalawa naman ay CB2.InRange. It filters an image to show only the colors you care about, hiding the rest. So basically, itong function na to, parang preference mo to, standard mo to, diyan ka lang iikot, hindi ka lilihis. Kumbaga, diyan iikot yung mundo mo. Like, ito gusto ko to, ito lang gusto ko, hindi na ako lilipat sa iba or hahanap na iba. Meron tayong mga parameters. Ito, image ulit, lower B and upper B. Ano yung lower B and upper B? Diyan yung lalagay natin yung lowest color value you want to detect. Like for example, sa color meron tayong light green. So, diyan natin ilalagay yung pinaka-lowest shade ng green, which is parang, may value yun, mamaya papakita ko sa inyo. And then dito, yung pinaka-darkest, which is the highest color value you want to detect. Quick analogy ulit. Show me only the bananas, hide everything else. And sa last naman, CB2.find contours. It helps the computer find the shapes or outlines of object in an image. So itong function na to, ang ginagawa niya lang ay gumagawa siya ng shape or rectangle around sa ating nahanap na object. So parang ang ginagawa lang nito, makita lang ni user na tinatrack niya yung object na gusto nating i-track. Meron din itong parameters, image mode method. Ito yung kanina na linagay natin sa mode. Ito yung mga modes. At ang ginamit lang natin ay external, which is ang itatrack niya lang ay yung edges ng ating ano. For example, ito, ang itatrack niya lang ito. Pero yung laman ay hindi niya na ito itatrack para for efficiency siya. And dito naman, ito ang ginamit natin, simple. Kasi commonly used siya and efficient din po siya gamitin. At kung gusto nyo matry yung color-based tracking, i-copy nyo lang po yung code at matatrack nyo po yung kulay green, which is ito po yung value na linagay natin. Nag-initialize po tayo ng HSB value, nakatapol po siya. Kung makita nyo, lower color HSB, linagay po natin siya dito sa in range, lower color HSB, and then upper. And kung kinapin nyo po yung code, para mas makita nyo po ng malinaw, ito pong for loop not code na to, ang ginagawa niya lang po ay basically, dahil nga tracking tayo, linulup niya yung bagay na tinetek niya. So, kada frame, pag gumalaw yan, itatrack niya yan. So, ang CB2.contour area, contour, greater than 500,
sorry. Ang ginagawa nito ay simply ini-ignore niya yung mga bagay na maliliit. Kumbaga, ito ay standard. Kunwari, pag pinakita nyo to sa system nyo, and hindi siya pasok sa size na to, hindi niya to itatrack kahit kulay green man yan. And then, CV2 bounding.rec, basically ang ginagawa niyan, sinasabi niya sa system na ito yung edges ng object. So, parang coordinate siya. And itong rectangle, siya yung naglalagay ng kulay dun sa coordinates na binigay ni bounding rec. And for loop lang po, simply put, ito po yung nagtatrack sa ating system, nagtatrack siya ng ating object, and nagdodraw siya ng boxes around it. Try po natin. Oh, hindi niya ako nat-track ng green. Bakit ayaw? So, masyado atang malaki, hindi, dahil dito, masyado atang malaki, so, mas maliit. Try natin itong matatak. Ayaw. So, ayun, nakikita nyo, tinatrack niya yung kulay green. And, minsan, nawawala kasi ang program na to ay simple lang. Wala pa siyang tracking algorithms na mas ma-enhance, magiging robust yung program natin. So, ayun lang yung simple, yung pinakasimpleng object tracking techniques, which is color-based tracking. Kung gusto nyo pa mag-explore, ay meron na mga link dito mamaya. Tumako naman na tayo sa, ito pala yung mga color ranges na sa mga tuple na, ito yung lower bound, ito yung upper bound. Kung gusto nyo mag-explore din, gamitin nyo po yan. So, any questions naman sa object tracking? Wala. Okay. Thank you. So, dumako na tayo sa object detection. Ang object detection is a computer vision technique used to locate and identify objects in images or video. Ang ginagawa ng object detection ay localization and classification. Localization finds where object is using a bounding box. Yung bounding box ay yung rectangle lang po siya. And classification identifies what the object is. Ang object detection ay usually gumagamit ng mga pre-trained models like HAR Cascades, HUG, SBM, and YOLO po. So, focus lang po natin yung pinaka-simplest algorithm, which is HAR Cascade. Meron na itong built-in XML file na makaka-detect agad ng ating mga face. So, ulit, ito yung mga OpenCV functions, core functions na kailangan natin para makagawa tayo ng simple object detection. Cascade classifier. This line loads a pre-trained HAR cascade model used for face detection. In simple term po, isipin nyo lang po itong cascade classifier as a software kasi ito yung linoload na parang tinatawag ng system natin na ito, ilo-load natin siya. Tapos, meron tayong parameters. Yung parameters ay kung saan niya kukunin yung algorithm, kung ano ba yung itsura ng mukha, ano yung features niya. Ito po yun, HAR Cascade Frontal Default, that's
XML. Ito po yung pre-trained XML file na nagko-contain ng data about kung ano itsura ng face natin. And purpose, think of it like loading a face pattern detector that knows what faces look like. And ito naman po yung that detect multi-scale. This line searches for faces in the given image using the face detector na create natin kanina, which is face cascade. It returns a list of boxes showing where the faces are in the image. So, dahil ang OpenCV ay BGR siya, kailangan natin i-convert naman to into, not convert, like, i-scan ni system ang ating face through grayscale image format. Bakit? Si HR Cascade kasi ay nagwo-work lang siya sa grayscale image. So pag di natin convert, ay di natin siya ginamit sa grayscale image format, hindi gagana to. So ito ulit, simple code for the face detection. Face cascade, nag-initialize tayo, tapos while true, and then the detect multi-scale gray para ma-detect niya yung ating mga mukha. Tapos, dahil hindi naman siya tracking, detection lang siya, hindi tayo gumamit ng loop, gumamit lang tayo ng ganito para i-drawing niya yung rectangle sa edges ng mukha natin. So, i-try natin. So, ayun. Makikita nyo, natatrack naman niya. Nadedetect naman niya yung face natin. Pero pag mabilis ka, hindi niya to hindi niya to matatrack kasi nga detection lang siya. So, ayun. So, ito pala yung mga built-in HR cascades. Ito yung ginamit natin. Frontal face. Front-facing human faces siya. So, pag tumalikod ka, hindi niya ito may scan. Ulitin natin. Hindi niya po na-i-scan. So, yan. Kung gusto niyo po mag-explore sa face detection, ito po yung natin. So, ito po yung last slide. Object detection versus object tracking. Object detection spots or locates an image, typically use pre-trained models, and often perform on every frame. While object tracking, sinusundan niya yung object or image after niya ma-detect to, use a tracking algorithm, pero yung kanina hindi po tayo gumamit ng tracking algorithm kasi medyo advanced po yun. And continuously updates the object's position frame by frame. Kaya po gumamit tayo ng for loop kanina. So, question? Uy. Sinong gustong sumagot? What does CB2.cascade classifier do? Kahit simple, lang siya. Kung paano siya nag-work, ano yung ginagawa niya. Miko, Kauso. Okay. Thank you. And next is, what does CB2.inRange do? J-Kim. Base sa pangalan niya, InRange. Tingnan mo anong ginagawa niya. Ano yung function niya? Okay naman siya. Pero ang ginagawa niya ay dito ka lang iikot. Parang ayun yung standard niya, yung rules niya, parang law. So, ito po yung mga nice to know namin. Face and object detection with YOLO. Sobrang advanced po ng YOLO algorithm.
OpenCV modules and functions, andyan dyan po lahat ng mga modules and functions. OpenCV with TensorFlow, Keras, or PyTorch. Object tracking algorithms, which is sinabi ko kanina, yung advanced trackers po, which is CSRT and TCF. And references po. Ay. So, that's basically it po. Thank you for listening to our advanced workshop Python po.